Hello guys, thank you for watching this video. This is collective general reading for you. So piliin lang yung makaka-resonate, no? Ibig sabihin iba-ibang tao, iba-ibang pangyayari. Pwede nating masagap. This is also a timeless reading. Kung kailan mo panood nito, doon pa magre-resonate sa iyo. This is collective general reading again. O, piliin mo lang yung magre-resonate sa'yo. Inner compass. Trust your instinct to lead you in the right direction. So, meron ka nga, ito gut feeling to, no? Yung gut feeling mo, yung mga kutob mo, kung saan magaan, kung saan mabigat, kung saan masaya, saan malungkot. Yung feeling mo na ganun, yun daw yung compass mo doon sa gusto mong mangyari, no? Kaya daw, pagtiwalaan mo yung iyong instinct kasi magre-lead daw yun sa'yo ng tamang direksyon, ganun, no? Baka nako-confuse yung iba sa inyo dito, baka sinusulsulan ka ng person mo or maybe yung person mo is nako-confuse kung ano ba yung mga dapat niyang gawin. So, mag-advise ka sa person mo or maybe ikaw sa sarili mo na maglaan ng makinig ka sa sarili mo. No, kasi yun yung magiging daan. Yung pakikinig mo sa sarili mo, pagtitiwala mo sa sarili mo, yun yung magiging daan para malaman mo kung tama ba yung direksyon na iyong tatahakin. No? Meron dito, hanging on, release the past and let yourself love again. Okay. May iba sa inyo dito, no, parang alam mo yun, naka-steady o yung parang gusto pa naglalalagi sa isip mo, sa feeling mo, yung nakaraan, masyado kang nai-stuck doon sa nakaraan. So, sabi dito, baka nag-aaway na kayo ng person mo kasi, no, i-release mo na daw yung past, no, and wag mo nang hayaan na yun yung manguna sa'yo. No, yun yung laging nasa isip mo, yung mga nakaraan mo na hindi maganda siguro, nasaktan ka, ganun. So, i-release mo daw yun at hayaan mo daw yung sarili mo na magmahal ulit. O maybe, may iba sa inyo siguro, no? Baka may nandiligaw sa inyo. Or maybe ikaw may nililigawan ka. Or something, may type kayo. Tapos, parang dahil gustong-gusto mo yung person na yun, ngayon, every time nakausap mo naman siya, masaya ka. Pero, dahil naalala mo yung failed relationship mo sa nakaraan, so parang ayaw, tinatanggihan mo na ulit, ayaw mo na ulit magmahal, ganun. So, wag daw ganun. In connection dito sa inner compass, no? Trust your instinct nga daw di ba sabi, no? Kung sinasabi ng puso mo na magmahal ka na ulit. Ganun. Or kung sinasabi ng puso mo na mag-move on ka na, so iwanan mo na yun. Nakaraan na yun eh. Kunin mo na lang yung lesson learned doon. Pero hindi ibig sabihin na mag-hook ka doon. Huwag ka daw mag-hanging on doon. Mag-hang on doon. So, silent remnants. Amid the uncertainty, love has the power or rebuild trust. O diba? Sa kabila ng mga pangyayari na hindi mo na gusto, ang pinakamakapangyarihan pa rin is ang pagmamahal. Sa pagmamahal na yon, doon mabibuild ang trust mo. Diba? So, magtiwala ka ulit. Mag-ano ka ulit. Yung subukan mo ulit. Kasi ito na yung barahan, no? Baka para talaga to sa'yo. Huwag ka na daw mag-hang on sa past. No? Magkaroon ka ng love and trust. No? Subukan mo daw ulit. No? Beyond compare. Don't compare your love to anyone else. It's unique. O maybe siguro baka meron kang kapatid. Kaya ka siguro nagdadalawa-dalawa. May kapatid ka, may friends ka. Ganon. Lagi ka nagko-compare na baka mamaya dahil yung friend mo is nagkaroon din ng failed relationship. No, ganon ka rin. So, wag ka daw mo-compare or maybe naging maganda yung isang friend mo naman is naging maganda naman yung relationship niya na matagal sila, may harmony, peaceful and harmonious naman yung buhay ng partner nila. Baka maybe ganun, meron kang meron kang pattern sa mga may standard ka doon sa gusto mong
love life na dumating sa'yo. So, hindi naman, pwede mo siyang maging foundation, yung maging model, yung gusto mong mangyari sa love life mo. Pero wag naman yung mawawala na ng authenticity. Lahat naman tayo, no, may iba-ibang relationship, no. So, tingnan mo na lang kung anong meron doon sa paparating na yung magandang traits or character ng person mo. Ganun, wag ka daw mangumpara. Wag mo siyang ikumpara doon sa partner mo. Wag mo ikumpara yung magiging partner mo or maybe nanliligaw sa'yo. Ganyan. Doon sa friends mo or sa kakilala mo. No? Kasi iba-iba naman tayo, no? Kasi pag nagko-compare ka, alam mo, the moment na mag-shift yung mood mo, kumbaga, lalo yung pinagko-compare mo pa is mababa yung tingin mo dun sa partner mo. Ganon, dun sa kinukumparahan mo. So, wag ganon kasi mag-shift yung mood mo nun. Baka madimalas pa yan sa sa relationship mo or sa magiging relationship mo. So, wag daw ganon. So, kuha tayo ngayon ng message pa. Laid to rest. Let go of lingering disputes and make peace together. O, diba? Magpahinga ka daw muna. Baka naman na dahil nga naguguluhan ka na ngayon sa sitwasyon mo, no? Iniisip mo pa yung nakaraan mo. Ngayon na parang magtitiwala ka ba or hindi? Ibibigay mo ba ulit yung puso mo at yung pagsalig o yung iyong trust, no? Kung nahihirapan ka ngayon, magpahinga ka daw muna. Yung mag-rest ka muna, humiga ka muna, so manood ka muna ng movie, ng Netflix, sa YouTube, ganyan, yung something na hindi mo muna maaalala, no? Kasi kapag ka nagpahinga ka muna, pag hindi mo na inisip-isip, mariregin mo ulit yung iyong peace of mind, magkakaroon ka ulit ng peace of mind sa sarili mo, ganon. At kahit paano pag natapos mo ulit yan, makatulog ka ulit ng maayos is makakapag-decide ka na ulit, no? Mababalikan mo na yung mga yan. Kuna naman tayo ngayon ng tarot cards mo. O, challenge, competition, protection, defense, maintaining, control, holding on, your own standing up for yourself. O, tingnan mo, di ba? Kaya nga may inner compass eh. Sabi dito ng tarot cards mo, no? Talagang manindigan ka sa sarili mo. Sarili mo, ha? Sarili mo, quote and quote, no? Yung sarili mo na yon, yun yung inner compass mo, makinig ka, no? Huwag kang mag-release, no? Kasi parang pinaglalaman mo pa dati siguro yung nakaraan mo, no? Kaya ka nahihirapan ngayon doon sa person mo. Masyado kang nag-hold on, baka pinapaulit-ulit mo pa na yung mga bagay na nagawa din ng person mo siguro na hindi maganda sa nakaraan. Baka binabalik-balikan mo yun. Tingnan mo yung inner compass. Kumbaga yung instinct mo na kung nagawa niya yun dati, kung paulit-ulit na yun na nangyari, baka naman may maganda rin siyang ginagawa ngayon at nag-a-adjust pa rin siya sa sarili niya. No, na ang pagbabago naman kasi ng tao, hindi naman yan matulog ka ngayon or isang gabi mo lang yan makuha. Bukas panibagong tao na siya, katulad ng ina-expect mo. Hindi, magkaroon ka ng pasensya sa kanya. No, wag mo siya ikumpara sa iba. No, katulad nito, sabi nito, no, beyond compare. Wag mo siya ikumpara doon sa mga kilala mo na nagbago. Ganyan, nagbago siguro, pero alamin mo yung proseso ng pagbabago niya, no. Pagbabago niya kasi nga is magsisimula din yan sa kanyang sarili. Susunod niyan sa community niya or maybe sa mga pinakikisamahan niya, sa mindset niya. So, wag mo siyang madaliin, no? Wag kang mag-hold on doon sa mga hindi magaganda. Bigyan mo siya ng chance. Ganon. Kapa tayo. O, tingnan mo. Or maybe yung person mo siguro nag-iisip din siya ng maganda para sa'yo, para sa inyo, sa future ninyo. Tingnan mo. 7 of Cups. Kaya lang kasi baka masyado kang nag-expect doon sa person mo na
To the point na na-disappoint ka kasi meron kang hinihingi sa kanya na hindi mo nagawa, na hindi niya nagawa. Or maybe, meron siyang nagawa na hindi mo gusto. Excuse me ha. Pero alam mo, sa totoo lang, baka yung mga nagawa niya na yun na hindi mo gusto, kasi ang dami niyang priority. Gusto niya yumaman. May responsibilidad pa siya. Meron pa siyang, parang gusto niya kapang magpakasal kayo, ganyan, kung mag-live-in pa lang siguro kayo. Or maybe, kailangan niya ng protection. So, maging considerate ka sa kanya. Or maybe yung person mo to or ikaw. So, nasa inyong dalawa yan, yung energy na yan. Kaya ikaw, no, nai-stagnant ka, or siya, yung tipong hindi ka na makapag-isip, hindi ka na makakilos ng mabuti, no, hindi ka na makapag-desisyon, hindi mo na alam kung anong gusto mong desisyon, no, kung patatawarin mo ba siya, or pagbibigyan mo ba siya, o ganyan kasi nga, masyado ka nag-hold on, no, nag-hold on ka sa past, sa mga nagawa niya, ganun, or mga hindi niya nagawa, no. So, sabi dito, i-release mo nga daw yun. Meron ditong release, di ba? Ay, magpahinga ka daw muna. Tsaka ito, i-release mo daw. Hangin. I-release mo daw yun para hindi mo nararanasan itong mga ito. Kasi nga, baka marami lang talaga siyang priority. At kasama ka naman doon, priority ka naman niya, opportunity. Hindi mo lang siguro siya maintindihan. Kaya nga, no, meron ditong communication eh. Ano yun? May communication dito, makipag-communicate ka, huwag kang mag-compare. Ganyan. Tumalon yung baraha mo. Diba? Ace of Cups. See, diba? Ang ganda. Huwag kang mag-alala kasi malalagpasan nyo yun ng person mo or maybe ikaw kung single ka. Kasi magkakaroon ang ending ninyo is love, compassion, creativity, new feelings. New baby. Baka mamaya sa inyo magkaka-baby na kayo. Proposal, marriage, ang ganda ng baraha mo. No, kung makaka-resonate ka dito. Kasi, may proposal, no? Ace of Cups is new beginning yan. Pagdating sa emotional, about sa partnership, sa love, ganyan sa partner mo. Ganon. So, maging maintindihin ka lang sa partner mo kasi ang dami niya lang siguro talaga naging priority. No? Or magiging priority. Pero hindi ka niya kinakalimutan. Baka sensitive ka, no? Huwag ka lang maging sensitive. Kasi tingnan mo, meron kayong sisimulan na maganda. Love, compassion, creativity, new feelings, spirituality, intuition, di ba? New baby, proposal, marriage. So, doon, no, panaigin mo daw yung iyong instinct, no? Kasi kung ano man yun kapag mayroong mga warning signs dito, no, magli-lead naman yun sa magandang bunga. Mag-lead naman yun sa magandang sitwasyon. So, yun yung reading mo for this. Kung kailan makaresonate ka. So, piliin mo lamang yung energy na makakaresonate ka. Congratulations sa'yo kasi maganda yung reading mo. Bye!